Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Bato pumalag, desperad na. Senado, Zubiri, PBBM, FL Lisa, Nanlumo, Morales yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Eto mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ay tungkol kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ngayon, dismayado siya sa kanyang kapwa niya senador. Kasi gusto niyang ng ibang mga senador ihinto na yung hearing tungkol doon sa PIDEA leaks na yan. Okay? Ang nangyari dito kay Bato de la Rosa, ito yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung una nating topic ha. Sabi ni Bato de la Rosa, ito, sa aking stint, 5 years as a senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senador ay kino-question ang hearing ng isang komite. So yung hearing niya, patungkol doon sa PIDEA leaks, ganon, kung ano mang ang investigate ni Bato doon sa, di ba siya yung komite doon sa public and dangerous drugs, di ba? Mm-hmm. Siya yung assigned doon. Naggusto ipahinto ng mga senador, kapwa niya senador. Wala pa namang binanggit kung sino ang mga senador na ito na gustong ipahinto o palitan itong si Bato de la Rosa bilang committee chair dito. Sabi niya, hindi pa imbita itong mga resource personnel ito. Eto mga kababayan, sa ginagawa po ng mga ilang senador, pati na rin po si SP Zubiri, diba? Para ang lumalabas dito mga kababayan, wala po silang tiwala kay Senator Bato. Or, hindi po sila, wala pong parang pinalalabas nila na walang kakayahan, no? Itong si Senator Bato na mamuno sa isang komite. Ganun po ba yun? Kaya tatapusin agad nila ito? Gusto na agad nilang ipahinto ito. Or, mga kababayan, alam naman natin at hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang subject, doon sa pre-ops report ni Morales ay si PBBM at isang artista, mga ka-review, So marahil ay are they protecting the president? Yan, at natanong ko lang mga ka-review natin kung prenoprotektahan ba nila ang presidente. Malamang siguro kasi mga senador ito at kaalyado pa. Kaalyado ba? Or may something. Kasi may di ba si Kumar, halos kaibigan ng lahat ng mga senador Ngayon lang ako nakarinig, sana respetuhin nila yung pagiging chairman ko ng aking komite. Dahil nirerespeto ko rin naman yung pagiging chairman nila ng kanilang komite. Sabi ni Bato, respetuhin niyo siya bilang committee chair dito sa anong tawag nga doon sa committee ni Bato? Nakalimutan ko. Basta Committee on Dangerous Drugs, diba? Dangerous drugs. Ang sabi dito, bakit kayo mangingialam kay Bato de la Rosa? Yan ang malaking tanong. Bakit gusto niyong ipahinto? Bakit gusto niyong ipahinto? Mga kababayan, di ba? May mga mas walang kwentang hearing pa nga kesa rito Bakit yung mga mas walang kwentang hearing ay hindi nyo pinahihinto? Di ba? Logically, mga ka-review natin. Di ba? May mga hearing kayo dyan sa Senado na mas walang kwenta kesa dito sa hearing ni Senator Bato. Diba? Ano po ba yung sinasabi kong mas walang kwenta? Yung mga hearing na hindi naman taong bayan yung makikinabang, mga karibin natin, kung di ilang tao lamang, no?
Pero dito mga karibin natin, sa hearing ni Senator Bato, masasabi nyo bang hindi bayan ang makikinabang kapag may nagawa silang batas, no? Patungkol sa paglilik ng mga dokumento? Anong kinalaman? Nagtatrabaho si Bato de la Rosa ng matino. Tapos kayo ngayon, nangingialam kayo. Hindi ko maintindihan. Si Bato de la Rosa, ay kanyang, tinututukan niya itong issue na ito para makagawa siya ng batas tungkol nga dito sa mga PIDEA leaks na ito na possible na gagawa siya ng batas para hindi na maulit itong bakit lumabas itong mga secret files. Itong mga PIDEA leaks na ito, hindi naman ito dapat maisa publiko eh. Diba? Kaya nga inimbestigahan ito ni Bato because it involves public security. Tapos ngayon, merong magbida-bida ng mga senador na magpasip-sip siguro ng sa Malacanang o hindi natin alam na gusto ipahinto yung hearing ni Bato. Hindi ko maintindihan bakit gusto nilang ipahinto. Tanong ko lang ito ha, inuutusan ba kayo sa taas, sa Malacanang? Si Zubiri, uminsert itong Senate President, nag-insert siya sa hearing ni Bato, di ba? Nagre-remind si Zubiri, sabi niya, sana patas ang committee hearing na ito. Hindi lang naman sa kay hearing ni Bato, sa lahat na, sabi ni Zubiri. Sana hindi magamit itong committee hearing na ito sa mga pamumulitika. Yan ang nagre-remind si Zubiri. Okay? Wala akong Kaya ang lumalabas pa nga dyan mga karibin natin si Bato ang napopolitika dito, di ba? Sila ang gumagamit ng pamumulitika, dito sa hearing na ito mga kababayan. Bakit? Kasi kung wala namang problema, di ba? Pagpatuloy yan. Di ba? Para lumabas talagang katotohanan. Or baka namumulitika nga kayo at pinoprotektahan ninyo. Diba? May pinoprotektahan kayo na nandyan sa politika. Diba? namalian sa sinabi ni Zubiri. Okay yung sinabi ni Zubiri na nagre-remind siya kay Bato, and not only Bato, lahat ng mga committee chair, nagre-remind siya na huwag kayong magpadala doon sa mga resource person na gamitin lang ang hearing sa pamumulitika. And in fact, itong mga resource person na ito, kagaya ni Morales, resource person ito, invited ito. Kayo ang nag-invite dito, di ba? Hindi naman si Morales ang may gustong pumunta dyan. Ang kay Morales lang, nadamay ang pangalan niya, trabaho niya ito noon, umamin siyang siya ay nakapirma doon. Bakit dinudurog ngayon ang kanyang kredibilidad? Ngayon, nakita ko yung video ni sino yung hindi nanalo na Gadon? Si Gadon ba yon? Oh, si Gadon. Narinig ko yung ito rin isa si Gadon eh. Kaya hindi manalo-nalo itong si Gadon. Kasi isa ito sa mga napansin ko opinion ko ito. Ito yung isang taong walang prinsipyo. So yan mga kababayan, speaking of Gadon, mga karibin natin napanood nyo na ba yung interview niya? Di ba itong si Gadon ay advisor, presidential advisor for poverty alleviation. Yan. Napakahirap kasi ng posisyon ni Gadon, no? So yan, naglabas na po ng si Gadon. Naglabas na po ng statement, mga karibin natin, na ang kahirapan, dito sa Pilipinas ay haka-haka lang. Nako po, eto isisingit ko lang mga karibin natin kasi importante rin ito. 'Di ba? Kung ganito po ang opisyal ng ating bansa mga karibin natin at siya po ang namamahala, para ibsan sana ang kahirapan, pero sinasabi niya na imagination lang, haka-haka lang, imagination lang ang kahirapan sa Pilipinas. Hoy, tumigil ka. Baka hindi mo alam. Ay talagang walang alam ito. Tanggalin nyo na yan at sayang perang pinapasweldo sa kanya mga kababayan. Haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas.
opisyal ng gobyerno na dapat tumutulong sa mga mahihirap pero ang sinasabi ay haka-haka lang. No, ano bang ibig sabihin ng haka-haka? Sabi-sabi. Imaginary, ganyan, haka-haka lang, hindi totoo. Hindi totoong may kahirapan sa Pilipinas. Ano po ang kanyang basihan, mga kababayan? No? Ano po ang basihan ni Gadon para masabi niyang imagination lang ng mga Pilipino na mahirap sila? Isa po sa kanyang dahilan at narinig ko po, no? Marami daw po ang may mga sasakyan, no? Yun ba ang isa sa mga dahilan mo, mga Gadon? Nako naman, kayo mga kababayan, ano po ba nung narinig niyo yung balitang ito na lang para at least magkaroon din po tayo ng may pahayag nyo rin yung kanyang mga damdamin, no? Kasi nakakapanggigil po Opisyal ng ating gobyerno para tumulong sana sa mahihirap. Ganito ang sasabihin in public. Ano po ang inyong naramdaman nung narinig nyo, no? Na nagsalita si Gadon na haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Hindi po siguro naiintindihan ni Gadon dahil hindi po siya mahirap, no? Punong-puno at matabang-mataba ang bulsa ngayon ni Gadon. Sumasahod, di ba? Kasi malakas yung tulo kaya ay nako. Anong klaseng opisyal ito ng ating gobyerno, mga karibin natin? Pinapasweldo ng taong bayan. Mr. President. Tanggalin nyo na po itong taong ito kasi kung ganito ang mindset nito, talagang walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari sa atin. Kasi ibiruin mo, imagination lang ang kahirapan sa Pilipinas. Haka-haka lang. Kayo po ba, Mr. President? Mahal naming PBBM. Kasi ikaw naman ang nanalo, di ba? Ikaw naman ang inilagay dyan. Eto po, opinion ko lang po ito, mga karibyo natin. Pero dapat siguro tanggalin na po itong si Gadon dito sa kanyang opisina. Wala rin naman palang kwenta. Siguro ko kaya walang mga programa ito. No, talagang tumutulong sa mga mahihirap kasi yan ang kanyang mindset. Haka-haka lang ang kahirapan dito sa Pilipinas. Bobo. Okay? I know Gadon is under the administration of Marcos ngayon. Kaya syempre, it's very natural na siya ay kakampi ngayon sa administrasyon. Pero bakit ikaw, Gadon, nananawagan ka na ihinto itong hearing ni Bato de la Rosa? Bakit pati ikaw ngayon, di ko lang alam kung nagpasipsip ka ba sa administrasyong Marcos, pero bakit ikaw, inuutusan mo ikaw, Gadon, inuutusan mo si Zubiri na ihinto itong hearing ni Bato de la Rosa? Kung makautos ka, sabi nga ni Badong Aratiles, si Senate President Zubiri is the third highest ranking official ng ating bansa. Tapos uutusan mo lang ng ganyan? Siyempre, yung taong bayan, nakakapala ng mukha sa iyo. Totoo po yan, mga kababayan. Sobra na po ang pagsisip-sip ni Gadon, no, sa mga Marcos. Hindi na po tama. Nung mga nakaraan, okay pa sana no? Itong si Gadon. Kasi yung pagtatanggol na sa mga Marcos, mga karibin natin, parang nasa tama pa, no? Na reasonable pa yung kanyang pagtatanggol. Pero ngayon parang wala na mga karibin natin, Parang iba na. Iba na po ang Gadon na nakikita at naririnig po natin ngayon sa mga media platforms, no? Pero talagang grabe, nanggiging isa po ako sa sinasabi niyang mahirap, mga karibin natin, no? Na imagination lang daw kaya mahirap. Malamang ikaw na nanonood ngayon, isa ka rin, no? Sa mga pinatatamaan ni Gadon na mahirap tayo pero imagination lang natin yung mahirap. Kasi marami naman daw ang nakakabili ng mga sasakyan. Pwede ba?
Appointed kasi ito no? Ano bang paraan para matanggal si Gadon sa kanyang ano? Wala naman tayong alam sa batas pero nanggigigil tayo eh. Ha? Nanggigigil po tayo kay Gadon mga kababayan. No, kasi isipin mo yung inaasahan sana natin na tutulong kasi siya naman ang nakatalaga diyan, no? Para ibsan ang kahirapan sa Pilipinas, tumulong sa mga mahihirap. No? Wala. Sinasabihan lang tayong imagination nyo lang yan. Guni-guni nyo lang yung paghihirap na yan. Walang nga. Wala lang talaga tayong maasahan sa gobyerno mga karibe natin. Well anyway, may tumama na naman po sa loto. Payaman ng payaman na sila mga karibe natin. Tayo naman pabagsak ng pabagsak. May tumama na naman po 54 million yata yon. Well, congratulations na naman po, no? Well, anyway mga kababayan, na naman po yung komento, reaction, or kritisismo patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.